Sige mga tao, tatawagin ko itong African Terror. Tingnan niyo ito. Hindi ito ang Australia na pinuntahan ko. Magandang hapon. Magsisimula tayo sa nagbabagang balita. Isang 10 taong gulang na batang lalaki ang nasugatan at isang babae ang sinaksak mismo sa labas ng punong himpilan ng pulisya sa lungsod. Dumiretso na tayo sa crime reporter na si Jillian Nanturis na nasa lugar ng insidente para sa atin. Jill, kwento mo sa amin ang nalalaman mo. Oo, Ed, talagang nakakabahala ito. Kaninang alauna ng hapon, isang babae ang naglalakad kasama ang kanyang 3 anak dito sa Spencer at La Latrobe Street at doon inatake ang kanyang 10 taong gulang na anak na lalaki. Sinuntok siya sa ulo. Ang 30 taong gulang na babae, sinubukan niyang awatin at pigilan ang umaatake at doon siya nasaksak. Ilang beses daw siyang sinaksak at ayon sa mga saksi, siya ay duguan at sumisigaw. Doon na sila dumating at namagitan. Sinubukan nilang isagawa ang citizen's arrest sa lalaki bago dumating ang pulis at inaresto ang 27 taong gulang na lalaki. Nangyari lahat ito dito mismo sa labas ng punong himpilan ng Victoria Police. Kaya sa harap ko ay ang punong himpilan at sa likod ko naman ay ang Melbourne West Police Station. Kaya napakaraming aktibidad ng mga pulis dito. Dito matatagpuan ang mga unit ng Crime Command. Kaya ang mangyari ito mismo sa harap ng isang himpilan ng pulis ay talagang nakakagulat. Pero ang 27 taong gulang ay nakadetin na. Siya ay kasalukuyang iniimbestigahan ng mga pulis. Siya ay taga Sunshine. Naiintindihan ko rin na may gunting na nakuha mula sa pinangyarihan ng insidente. Tungkol naman sa babae at sa kanyang 10 taong gulang na anak na lalaki, dinala sila sa ospital, alam mo, na may mga sugat na hindi naman nagbabanta sa kanilang buhay. Kaya talagang nakakabahala ito. Pero Ed, magkakaroon tayo ng briefing mula sa Victoria Police anumang sandali ngayon, isang press conference. Kaya kapag nakuha na namin ang mga detalye, ibabalita namin ito sa inyo mamaya sa bulletin. At gusto mo bang makita si Sunshine Man? Ito si Sunshine Man. Sunod, hindi siya ipapadeport. Alalayain siya sa piyansa. At hulaan mo, paulit-ulit siyang lumalabag sa batas. Gaya ng dati, isang 10 taong gulang na batang lalaki mula sa Base Coast ang inatake sa itaas na bahagi ng katawan sa Spencer Street, malapit sa Latrobe Street, mismo sa labas ng Melbourne Assessment Prison at katapat ng Victoria Police Headquarters. Bandang 11:00 ng umaga kahapon. Ang kanyang 30 taong gulang na kasama mula sa Coles ay sumaklolo at nasaksak sa itaas na bahagi ng katawan. Pareho silang nasa ospital na may mga sugat na hindi naman nagbabanta sa buhay, pero habang buhay silang may trauma. Isang 27 taong gulang na migranteng lalaki mula sa Sunshine West ang inaresto sa lugar ng insidente. Nakumpiska ng pulisya ang isang pares ng gunting. Hindi magkakilala ang mga sangkot, kaya talagang random ang pangyayari. Lumapit lang siya bigla, kaya meron tayong video ng pag-aresto, o sa totoo lang, pag-aresto ng sibilyan. Heto na, panurin ninyo ito. Makikita ninyo mismo dyan. Kung hindi dahil sa mga bayani na ito, ang mga mamamayang bayani, sino ang nakakaalam kung ano pa ang pwedeng nangyari? Tingnan mo yan. Tingnan mo yan, nakakagulat talaga ito mga kaibigan. Halos araw-araw na lang itong nangyayari. Ganito ito, iniulat ni 3AW, ang host ng ating istasyon sa radyo. Talagang napakasama nito. May update na ako tungkol sa pananaksak na narinig ninyo kanina. May isang lalaki na inaresto matapos ang pag-atake sa 2 tao. Kaya ang bata ay inatake sa CBD. Sinabihan ng mga pulis na may batang lalaki na inatake sa itaas na bahagi ng katawan malapit sa kanto ng Latrobe Street bandang alas 11 ng umaga sa Spencer Street. May isang babae na kasama ng bata nung oras na yon, pumagit na siya at nasaksak siya sa itaas na bahagi ng katawan. Isang 10 taong gulang mula sa Base Coast area at isang 30 taong gulang na babaeng taga-Cows ang naospital na may mga sugat na hindi naman nagbabanta sa kanilang buhay. Agad na inaresto ng mga pulis sa paligid ang isang 27 taong gulang na lalaki mula Sunshine West at kinumpiska ang isang pares ng gunting. Siya ay nananatili sa kustodya para tanungin ng mga pulis. At pinaniniwala ang hindi magkakilala ang mga sangkot. Talagang napakasama nito. Kaya, isang batang lalaki, 10 taong gulang, sinaksak umano ng gunting. At ang kanyang ina, isang 30 taong gulang na babaeng nag-aalaga ng baka o isang babae, marahil, o alam mo na, kamag-anak niya, si babaeng nag-aalaga ng baka ay na-ospital. Naisip mo ba na pupunta ka sa lungsod kahit anong dahilan kasama ang iyong anak? O isang batang 10 taong gulang at sasaksakin ka ng isang tao gamit ang gunting sa gitna ng araw, alauna ng hapon? Oo, maisip namin yan. Masanay na kayo mga taga Melbourne, mga Aussie. Matagal na itong nangyayari sa Europa, sa UK. At ngayon, matagal ko nang binabalaan ang mga ito. Matagal ko nang sinasabi na mangyayari ito sa Australia dahil ang mga taong sumira sa Europa ay sila ring sumisira sa Australia, Canada, at syempre, pati na rin sa Amerika. At alam mo, masasabi kong masuwerte tayo kung ito ay isang hiwalay na insidente lang. Tingnan mo ito. Nangyari rin ito sa Fitzroy, na isang inner suburb ng Melbourne. Tatawagin ko na ito ang African Terror. Sige, tama na. Hindi ito panahon para maging politically correct. Ito ay African Terror. Isang lalaki na inakusahan ng pagbaril at pagpatay sa isang binatilyo sa Fitzroy ay pinalaya na sa piyansa.
Binawi ang mga taga-usig ang kasong pagpatay laban kay Omar, pero sinasabi nilang tinulungan pa rin niya ang mga umanay pumatay na pagtakpan ang krimen. Nasa korte si Eliza Rugg. Matapos ang mahigit 6 na buwang pagkakakulong sa isang maximum security na bilangguan, malaya na makauwi si Omar. Tinulungan mo ba ang mga akusadong mamamatay tao? Ano ang gusto mong sabihin sa pamilya ng batang yon? Ang 20 taong gulang ay nahaharap sa kasong pagpatay, ngunit ito ay ibinawi na. Ngayon ay kinasuhan siya bilang kasabwat sa pagpatay kay Arthur Good, na kilala rin bilang Elliot, ang mahusay na manlalaro ng basketball na binaril sa Fitzroy Street noong Enero. Ayon sa pulisya, tinulungan ni Omar ang 3 akusadong pumatay sa pamamagitan ng pagbibigay sa kanila ng access sa paradahan ng kotse sa kanyang apartment upang maitago ang sasakyang ginamit sa pagtakas. Tinutula ng mga taga-usig ang piyansa na inilarawan siya bilang hindi katanggap-tanggap na panganib sa komunidad dahil sa umano'y koneksyon niya sa iba pang mga kabataang lalaki na maaring bahagi ng isang gang sa Heidelberg. Gang ng mga Aprikano, sumagot ang abogado ng depensa ni G. Omar. Hindi natin kailangang bigyan ng pansin ang Bakit? salitang gang kahit kailan. Ang meron tayo ay isang grupo ng mga kabataang konektado sa isang zip code at gumagamit ng isang senyas ng kamay. Kalokohan. Ito ay isang Aprikanong gang. May problema tayo sa mga Aprikanong gang dito sa Australia, lalo na sa Melbourne. Dati isa sa mga pinakamaayos tirhan na lungsod sa mundo. Ngayon ay may problema na sa mga Aprikano. Ang lalaki mula Heidelberg ay walang naunang hatol ng pagkakasala at pinayagan siyang magpiyansa. Si Omar ay maaari na magsimulang magtrabaho bilang full-time na pintor ng bahay, pero kailangan pa rin niyang bumalik sa korte sa bandang huli ng taong ito. At kung siya ay mapatunayang nagkasala sa pagtulong sa mga di umano'y pumatay, haharap pa rin siya ng dekada sa kulungan. Paalala ng hukom sa kanya, hindi natin dapat kalimutan na sa puso ng lahat ng ito. Tingnan mo ang hukom. Woke. Oo, isang 16 na taong gulang na lalaki ang namatay. Eliza Rugg, 9 News. Ngayon, maaaring iniisip mo na kahit papaano ay nire-report ito ng Australian media, pero hayaan mong magbigay ako ng hula. Binabalaan ko kayo mga Australiano, gaya ng matagal ko na kayong binabalaan, na lalo lang itong lalala. Bakit? Dahil nangyari na ito sa UK. Tingnan mo ito. Nangyayari ito sa mga kalsada ng Inglaterra halos araw-araw. Tingnan mo ito. Hindi ko kayang ipatugtog sa inyo ang buong video. Tingnan mo ito. Tingnan mo ito. May dalang mga machete. Machete. Umaatake, nag-aaway gamit ang mga machete. Araw-araw nangyayari ito. Tingnan mo ito. Ito ay sa Belfast. Dahil ang mga tao ay naglalakad dito. Tingnan mo ito. Ito ang Inglaterra, mga pare. Oo, gusto ko yun. Ito ang Woolies ng Inglaterra. Hesko. Tingnan mo yan. Grabe, pang-ikatlong daigdig na basurang lugar ito. Pang-ikatlong daigdig na basurang lugar ito. Ito ay isang katangian ng Australia. May mga tao na maaring magsabi na nandito na tayo. Tingnan mo ito. Ito ang Belhika. Ito ang Belhika. Tingnan mo ito. Wala kang makikitang kahit isang Bilhikano dito. Nasa sentro ng lungsod ng Bradford tayo. Tingnan mo ito. Ito ang Cornwall, Inglaterra. Mga itak, hindi ko magagawang maipakita sa iyo ang video na hindi napapahamak. Tingnan mo yan. Tingnan mo ito. May dalang itak. Tingnan mo yan. Tinatapakan ng ulo nila. At sino ang gumagawa nito? Alam mo kung sino ang gumagawa nito? Sa totoo lang, ipapakita ko sa iyo kung anong klaseng mga tao ang gumagawa nito. Tingnan mo ito. Ito ang mga taong gumagawa nito. Tingnan mo ang inutil na kalihim ng kalusugan, politikong Ingles. Tingnan mo siya. Pakinggan natin siya. Assalamualaikum. Lubos na ikinagagalak kong narito. Assalamualaikum. Ang gago niya. Mulay, narito tayo upang ipagdiwang at kilalanin ang kaarawan ng propeta. Sumakanya nawa ang kapayapaan. Karawan ni Muhammad. Sumasama ako tuwing kaya ko bawat taon upang makimartsa kasama ang mga Sunni Muslim. Mga Sunni Muslim. Kaya nga pinag-iiba pa niya ng mga Sunni at mga Shia. Sobra. At ang talagang gusto ko rin sa event na ito ay kapag nasa kalagitnaan na kami, ang mga Shia Muslims are nagsiserve ng pagkain bilang simbolo ng pagkakaisa. At hindi tulad ng may mga pagkakahiwalay sa buong mundo sa pagitan ng pananampalataya at interfaith din. Pero dito, talagang may pagkakaisa ng diwa. Anong tanga naman ang gago na yon? Isang sandali ng sabayang pagdiriwang. Hindi niya kailanman sasabihin yan tungkol sa mga Kristiyano. Tignan mo to. Tignan mo tong mga pulyeto ng propaganda mula sa isang organisasyon para sa pananaliksik sa cancer. Macmillan Cancer Support. Wala man lang ni isang puti. Tamang-tama ang tanong ng taong ito. Hindi ba nagkakaroon ng cancer ang mga puti? Tignan mo to, tignan mo to. Australia, ito ang magiging kinabukasan ninyo. Ito ang magiging kinabukasan ninyo. Tignan mo to. Ito ang New York. Masusuka na ako. Masusuka na ako. Ako'y. Kung mag-aangkat ka ng mga tao mula sa ikatlong mundo, magiging ikatlong mundo ka rin. At kapag nag-aangkat ka ng mga tao mula sa ikatlong mundo, magsisimula rin silang maghala ng mga politikong pang-ikatlong mundo. Nasusuka ako. Parang seryoso, halos maiyak na talaga ako.
Kakastep ko lang. Sa dumi ng tao. Nakatsinelas lang ako. Masamang ideya yan, mahal. Sa Tenning Tao. Ipakikita niya ito. Hindi ko ipapakita sa'yo dahil nakakadiri yon. At mukhang masusuka na siya. Lilipat na ako. Ito na yon. Lilipat siya sa isang lugar at tinitirhan ng mga puti. At pagkatapos ay sasabihin niya, malugod namin tinatanggap ang mga refugee. Oo, at pagkatapos ay pupunta sila doon. At pagkatapos ay magiging ganito ang itsura. Tingnan mo to. Tingnan mo to. Ito ang Inglaterra. Anong ginawa mo? Dito naglalakad-lakad ang ministro ng kalusugan ng Inglaterra. Kasama sila at sinasabi, narito ako para ipagdiwang ang karawan ng propeta. Sumakanya nawa ang kapayapaan. Idinagdag pa nila ang mga salitang, sumakanya nawa ang kapayapaan. Personal na tren at pamumuno ay pagtataksil. Tingnan mo yan. Mga bandila ng Palestina kahit saan sa mga bahay ng Ingles. 50 taon. Na ang nakalipas, may mga Ingles na nakatira dito na hindi maglalagay ng mga bandilang ito. Ito ay kolonisasyon. Tingnan mo yan. Tingnan mo yan. Walang puting tao sa paligid. Ipapakita ko sa iyo ang bagong labas na video mula sa Glasgow. Tingnan mo ito. Pasensya na, hindi pala yan sa Glasgow. May isa pa. Ipapakita ko rin sa iyo yun. Tingnan mo ito. Ganito ang nangyayari kapag nag-aangkat ka ng mga tao mula sa ikatlong mundo. Tingnan mo ito. Tingnan mo ito. Ito ang Glasgow. Tingnan mo yan. Inilalabas nila ang kanilang basura at tingnan mo kung saan nila ito itinatapon. Diyan lang sa labas ng kanilang mga bahay. Ililinis nila ang mga bahay, pero itinatapon nila ang basura mismo sa harap ng kanilang bahay. Hintayin mo ang kamera. Pan, tingnan mo yon. Tingnan mo ang tambak na yon doon. Tingnan mo yon. Itinatapon niya doon, Australia. Ito ang iyong kinabukasan. Ito ang hahantungan ninyo. Mangyayari ito. Hindi na tanong kung mangyayari ba ito. Mangyayari talaga ito. Ang tanong ay, gaano kabilis itong mangyayari? At may mga video ako mula sa Melbourne. Ang ilang bahagi ng Melbourne ay nagsisimula ng magmukhang ganyan. Paalala lang, ang Melbourne ay nanalo bilang most livable city sa loob ng 10 sunod-sunod na taon. At ngayon, may mga nanay at mga bata na nasasaksak mismo sa harap ng mga himpilan ng pulis. Kataksilan ang ginagawa nila. Nangyayari ito kahit saan. Sa bawat isa sa mga bansang kanluranin, nangyayari ito.